Nagliyab ang van na ito habang nagpapagas sa Kamalig Albay. Agad nakababa ang mga sakay bago pa lumaki at sumabog ang sasakyan. Nasunog din ang fuel pump ng gasolinahan. Inimbestigahan pa ang mitya ng apoy. Mahigit 100 bahay naman ang tinupok ng apoy sa General Santos City. Inabot ng 3 oras ang pag-apula. Walang naiulat na nasaktan o nasawi. Nananatili muna sa gym ng barangay ang mga nasunugan. Pinagpapaliwanag ng LTO ang mga driver ng 2 sasakyan na tila nagkakarera sa highway sa Kawayan, Isabela. Tuloy naman ang investigasyon sa mga bollard sa NAIA kasunod ng disgrasya noong linggo. May report si Ian Cruz. Sa viral videong ito nakuha ng rear view cam ng isang SUV, kita ang isang silver na AUV na humaharurot at tila nakikipagkarera sa naturang SUV sa Kawayan, Isabela. Kita ring nagbuga ng itim na usok ang AUV. Sa hawak ng LTO na dashcam naman ng AUV, kita ang pagharurot ng SUV na kasama niya sa pangangarera. They were driving at a speed that is not normal. They were weaving in and out of traffic. So that can be tantamount to reckless driving. Nag-issue na ng show cause order ang LTO sa driver ng 2 sasakyan. Ipinasuko rin muna ang kanilang mga lisensya. Ayon sa LTO, dati nang pinagpaliwanag ang driver ng AUV dahil din sa reckless driving. Sa Alicia, Isabela, wasak ang harapan ng van na iyan nang sumalpok sa sinusundang truck. Kinailangan pang gumamit ng metal cutter ang mga rumisponde para mayalis sa sasakyan ang driver at isang pasahero nito. Para naman hindi maulit ang disgrasya sa NAIA nitong linggo, sinabi ng New NAIA Infra Corporation o NNIC na parallel unloading na ang gagawin sa departure areas ng Terminals 1 at 2. Ibig sabihin, pahalang at hindi paharap sa bangketa ang pagparada ng sasakyan. Pinalitan na at balak pang patibayin ang mga bollard sa paliparan pero iniimbestigahan pa rin ang mga iyan. Ang natamaan kasing bollard o harang nakaturnilyo at bahagyang nakabaon lang kaya madaling nasira. Kung hindi depektibo ang bollard at nakabaon ng 0.4 meters o 40 centimeters, hindi ito may tutumba. Base sa demonstrasyon ng isang kumpanyang may ganyang produkto. Mababaw Nakita ko kasi nung natanggal Pinapaaral natin sa mga nakakaintinding mga engineer at nakakaintindi ng mga international standards sa airports kung substandard nga ba ang disenyo at pagkakabit nito. Ang mga naunang bollard ikinabit noong 2019 at pinaglaanan pa ng 8 million pesos na budget. Sa isang pahayag sa GMA News Online, sinabi ni Arthur Tugade, ang Transportation Secretary noon, na suportado niya ang pag-iimbestiga sa mga bollard. Dapat anyang managot kung sino man ang may kasalanan o pagkukulang. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli cam sa Quezon City kung paanong pinatay ng isang lalaki ang babaeng dating katrabaho sa mismong tindahan ng shawarma. Babala po, sensitibo ang video ng krimen. May report si Katrina Son. Alas 9 ng gabi noong May 3, nakuna ng CCTV ang krimen sa tindahang ito sa kanto ng Tandang Sora at Quirino Highway sa Quezon City. Isang lalaking nakakap ang makikitang kinaladkad papasok ng kusina ang isang babaeng nagpupumiglas. Yumuko ang lalaki habang nakasalampak sa sahig ang babae. Maya-maya, may hawak ng itim na bag ang lalaki na tila inagaw niya mula sa biktima. Itinago ng lalaki ang bag sa kanyang damit. Makikita ring may hawak pala siyang kutsilyo. Doon na niya pinagsasaksak ang biktima. Hindi pa nakontento, may inabot siyang isa pang mas mahabang kutsilyo sa kusina at pinagtatagan niya ang babae. Nagpambuno ang dalawa, nag-agawan sa kutsilyo at patuloy na nanlaban ang babae sa pag-atake ng lalaki. Saglit na tumakbo palayo ang lalaki at humabol ang babaeng hawak na ang mahabang patalim pero patuloy silang nagpambuno. Ang babae na nakilalang si Laika Bernardo, 27 taong gulang, sa tindahan na rin nakitang patay kinaumagahan. Sospek sa krimen ang 22 taong gulang na dating katrabaho ng biktima. Hinahanap ngayon ng mga otoridad ang sospek. Nakilala siya dahil sa kuha sa CCTV.
pati sa naiwang pitaka ng suspect na may lamang ID, debit card at 1,000 pisong cash. Wala namang nawalang gamit ng biktima at pera sa tindahan ayon sa QCPD. Batay sa kanilang paunang investigasyon, galit na nag-ugat sa di pagkakaunawaan sa trabaho ang motibo sa pagpatay. Tandem sila sa mga assignment nila dito sa store. So, nung nag-inventory itong si biktima ay napag-alaman niyang may discrepancy doon sa kanyang mga inventory. So, kaya kinonfront niya itong si suspect at doon naging mitsa ito na matanggal itong suspect dito sa kanilang trabaho. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inulan ng ilang lugar sa Metro Manila at mga karating lugar ngayong hapon dahil sa easterlies. Sa NLEX May Kawayan, halos mag-zero visibility sa lakas ng ulan. Bahagya namang bumagal ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Santolan Corner EDSA. Habang may mga stranded sa Parañaque matapos bumaha malapit sa isang mall. Mahigit 1,500 pamilya naman ang naapektuhan ng pagbaha sa Pikit, Cotabato. Ayon sa Pag-asa, ang papalayong LPA at ITCZ ang nagpaulan sa Mindanao. Kuliyang namataan 415 kilometers kanluran ng Abukay, Bataan, pero wala ng epekto sa bansa. Binabantayan din ng isa pang LPA na nasa 190 kilometers east-northeast ng Borongan, Eastern Samar. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero mararanasan na ang direktang epekto sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Easterly sama ng patuloy na nakakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Bukas na magsisimula ang conclave o pagpili ng mga cardinal elector kung sino sa kanila ang magiging bagong Santo Papa. Bago nito, nanumpa na ang mga staff na magsisilbi sa conclave, kabilang ang mga cook, cleaner, maintenance at medical staff sa mga kailangang mag-oath of secrecy. Gaya ng mga cardinal elector, required silang hindi magsalita ng anumang may kinalaman sa conclave. Sino mang lalabag ay may excommunicate. Sa conclave na mismo manunumpa ang mga kardinal. Sunod-sunod din ang mga pulong o general congregation ng mga kardinal bago ang conclave. Sa briefing ni Holy See Press Director Mateo Bruni, sinabing inaasahang lilipat na ang mga cardinal elector ngayong gabi sa kanilang magiging tirahan sa Casa Santa Marta o sa katabing Santa Marta Vecchia. Sa pagpasok nila sa Sistine Chapel para sa conclave, bawal silang magdala ng cellphone. Malayang magsalita ng 5 minuto ang mga cardinal elector tungkol sa mga issue sa loob ng conclave. Special non-working day ang araw ng eleksyon, May 12. Ayon sa Malacanang, ito ay para magampanan daw ng bawat Pilipino ang kanilang karapatang makaboto. Ngayong araw naman magsasagawa ng final testing at sealing sa mga automated counting machines o ACMs sa iba't ibang probinsya. Sa Dumaguete City, isang ACM ang pumalya dahil sa di gumanang cutter ng thermal paper pero napalitan na. Ang mga pumalya namang ACM sa ilang presinto sa Davao City dahil may nawalang pahagi, inaalam pa kung naresolba na. Maayos naman ang testing at sealing sa 4 na isa ng Zamboanga City kung saan isinakay sa bangka ang mga election paraphernalia. Bukas ay dadalhin na sa mga presinto sa Coronadal City at South Cotabato ang mga ACM para sa final testing at sealing doon. Sa Metro Manila, nagsimula na ang delivery ng 7.5 milyong balota na inaasahang matatapos hanggang bukas. Kasabihan na tuwing eleksyon na ang bawat boto ay mahalaga. Pero isa ring realidad na hindi naman lahat ng registered voters ay bumoboto. Katunayan, karaniwang mas konti ang bumoboto sa midterm kumpara sa presidential elections. Ang paliwanag dyan sa report ni Von Aquino. Ang resulta ng eleksyon nakasalalay sa dami ng aktwal na bumoboto o voter turnout. Sa datos ng COMELEC nitong eleksyon 2022, 55.4 million sa mahigit 65.8 million na registered voters ang bumoto. Katumbas yan ng 84.2% ng voter turnout, pinakamataas sa kasaysayan ng automated election sa bansa. Halos 10.4 million na rehistrado ang hindi naman bumoto. Taga Mindanao ako, so
na ano ako sa pamasahe, pabalikan. So hindi na lang po ako bumoto. Hindi na lang po ako umuwi. Nagpa-register ka ba? Di po. Mula noong 1992 kung kailan nagkaroon ulit ng eleksyon pagkatapos ng martial law, ang 1998 presidential elections ang may pinakamataas na voter turnout. 86.39% ng lagpas 34 million registered voters ang bumoto. Kadalasan ding mas mababa ang voter turnout tuwing midterm elections kumpara sa presidential elections. Paliwanag ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE, mas mataas ang interes sa presidential elections kumpara sa midterm elections. Kasi pag presidential election, may isang tao ka lang na iboboto na yun talaga yung titignan mo kung ano yung resulta. Kapag senatorial election, 12 yan So wala ka talagang tinitingnan na mananalo kundi 12 positions. Pero noong 2013 midterm elections, mas mataas ang voter turnout kumpara sa sinundan nitong presidential elections. Kaya lagi nating sinasabi ang midterm election ay referendum kasi nasa 3-year mark yan nung 6 na taong pamumuno ng isang presidente. So kapag gusto ng mga tao yung nakita nila sa unang 3 taon ng pamumuno ng presidenteng yun ay iboboto nila kung sino man yung mga kandidatong sinusuportahan ng presidente. May kasabihan na tuwing eleksyon, pantay-pantay ang lahat ng Pilipino. Mayaman man o mahirap, babae man o lalaki, may tigi-isang boto para makapagluklok ng mga susunod na lider at magtakda ng tatahaking direksyon ng bansa. Go out and actually vote. Kasi kung sa palagay nila ay isang boto lang sila at hindi yun makakaapekto sa kabuuang resulta ng eleksyon, nagkakamali sila. Kahit isang boto lang yun, napakahalaga nun kapag pinagsama-sama. Handa na po tayo magpa-hold ng eleksyon. Ang tanong na lang, boboto ba ang mga kababayan natin? Yan po ang pakiusap natin sa lahat. At dapat yung pagboto natin, yung pagboto na may layunin, na ayusin ang ating bayan. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. No one ever saw me like you do. Nirelate ni Christian Bautista sa pinakasikat niyang kanta ang relasyon niya sa GMA Network. 12 years and still going strong as kapuso pa rin si Christian na nag-renew ng kanyang kontrata. It's cliche, no? Pero lagi talagang grateful sa tiwala, grateful sa partnership. Kasama sa renewal of contract, sina GMA Network President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, OIC for GMA Entertainment Group and Vice President for Drama, Cheryl Chingsi, at NIMA CEO at Mrs. ni Christian na si Katram Nani Bautista. Si Christian is a credit to his profession and a credit to the industry, to all of us. We're very, very pleased and very happy. And very proud. Buhay at ambag sa industriya ng yumaong actor-director na si Ricky Davao, kinilala sa inihaing resolusyon sa Senado. Social media star na Yana Guerrero, slaying as cover girl this May ng Singaporean edition ng isang magazine. It's Met Gala 2025. At si Rihanna rumampa with her baby bump. Buntis siya sa ikatlong anak nila ni A$AP Rocky. I'm glad everybody's happy for us because we definitely happy, you know? In attendance din ng maraming singers, models, actors, and actresses. Even K-pop superstars sa annual fundraising event para sa Costume Institute ng Metropolitan Museum of Art sa New York City. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.